Mic check, testing. So this is now connected to wireless mic at hindi ko pa na-check yung settings about sa gain, but currently meron lang tayong DJI Mic 2 transmitter and DJI Action 4 at luckily si Action 4 ay compatible na kay DJI Mic 2 na transmitter, so pwede mo na siyang ikabit nang walang kahit anong wire or wala nang adapter. What will happen is matatanggal na yung Comica na mic na nakabit sa loob ng helmet at yung Boya na adapter, which is the BYK4. Medyo mahaba kasi yung wiring sa loob ng mic, kaya kailangan mo siyang sa loob ng helmet, kaya kailangan mo siyang ayusin pagkakalagay, kasi kung hindi masakit sa ulo dahil nakabukol, and medyo hassle, ang daming wire sa loob ng helmet mo, kaya nag-decide ako na maghanap ng DJI Mic 2 transmitter. Medyo mahirap lang siya hanapin kasi hindi laging may stock yung DJI mic at tsatsaga mo talaga. So luckily nakakuha na tayo at ang option ko dito para ikabit sa loob ng helmet is either iipit ko siya sa balaklava using the magnet, isa sa loob, isa sa labas. Malakas yung magnet niya, kasama niya magnet, so hindi basta-basta mahuhulog kahit anong alog mo, kahit anong takbo mo. At other option is mamili ka ng magnetic tape or malakas na magnet sa online shopping store, and then idikit mo siya sa chin part sa loob ng helmet mo at doon mo siya ilagay. So yun yung ginawa ng ibang nag-try na neto. So sobrang masaya lang kasi mababawasan na yung wiring sa loob ng helmet at isa na lang yung laging mic na dadalhin mo. At the good thing about this also is yung pagiging waterproof nung action cam mo, kasi hindi naka-open yung gilid, yung pinaka-gilid ng iyong action cam, hindi mo na kailangan i-open kasi wireless ka na nga. So si DJI Action 4 waterproof, splash proof, kasama yung sa specification niya, as long as sarado lahat ng doors, especially sa battery and sa port. And kung goods na lahat, kahit maulanan, okay lang. As long as itong mic ay hindi mababasa sa loob ng helmet, okay ka rin. Kasi ito ay syempre hindi ito waterproof. And para safe din is kung umuulan na sobrang lakas at pinapasok yung helmet mo, itago mo na lang din. But I think yun yung magiging good points doon. By the way, ang kasama ng mic ay bag at charger lang. Yun lang. Wala nang iba. At least may lalagyan ka pa din, extra na lalagyan. Sobrang goods itong ginawa ni Action 4 kasi hindi ka na magkakabit ng wires. So mga tito, papakita ko sa inyo yung saan nakikita yung settings ng connection niya. So dapat yung DJI Action 4 nyo na-update nyo na muna to the latest firmware using yung DJI Mimo app, and then i-on nyo lang itong mic. And ito kasi previously connected na, so magko-connect na siya, but madali lang yun. Once i-on mo, ililink mo lang yung device using that link button, and may instructions dyan pagka detected. So dapat lalabas yung wireless mic, yan pag updated na yung Action 4 nyo. Andyan lahat na settings, yung volume, LED, vibration, audio sync, i-on ko yan mamaya. And then after that, dito nyo makikita yung mismong settings ng pag-capture ng audio. Yan, sa settings sa kanan. Currently naka-off yung noise reduction, yun natin. 0 yung gain, pero mukhang okay naman siya sa 0. Hindi pa siya natata sa helmet. And then yun, yan, kita nyo naman nagkakaroon ng green status, nadidetect niya yung boses ko, and I think gumagana to. Thank you so much. Papakita ko sa inyo pagka nakabalaklava kung ano magiging position niya. So yung mga tito, dito mo papakita ko dito yung paano siya try mo siya ikabit sa balaklava, although hindi na medyo pantay yung balaklava natin, no? But ito yung magnet, yan, sobrang tigas niyan, hindi mo siya basta-basta matatanggal ng hindi pinipwersa. So ipasok mo lang yung mali doon sa loob ng balaklava mo, and then ilagay mo lang yung mic sa labas,
hindi na talaga matatanggal yan. Sobra na yung pagkapit niya dyan. So kung ayaw mo naman sa gilid, pwede mo rin siya lagay sa gitna. Anywhere naman dito, mostly may ipit din siya ng helmet. So okay lang. And yan, i-adjust mo lang sa kung anong preferred mo. Pero yun nga, yung iba namimili ng magnet na kagaya nito sa online shopping, itong picture na to, at dinidikit nila diretso dun sa helmet. So testingin natin yung mic kung kamusta siya pag umaandar. So currently open yung helmet natin, hindi natin close. Tingnan natin kung so yun mga tito, mga tita. So susubukan natin yung setup natin ngayon na bago. Titignan ko lang kung goods ba siya. Open yung helmet natin. Wala akong balak muna i-close kasi mainit. Unless talagang sobrang lakas ng hangin or umulan. So pag sana umulan. So nandito lang tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan, ano. Dito sa bandang this is Santa Clara. Testingin lang natin itong mic. Isang mabilis na ikot lang within sa bayan kasi baka umulan na rin. Tingnan niyo yung badaw, ang dilim. So testingin natin to, kung kamusta yung mic setup. So yun nga, ganun yung setup ko ngayon. Kung paano ko siya sinabi kanina, nakakapit siya sa balaklava. And then I think maliit naman yung chance na mahulog kasi sobrang lakas ng magnet. Plus meron tayong chin curtain dito, at yung chin curtain natin yung sasalo kung sakali. Sana sumalo pag nahulog, pero yun nga, malaking doubt ko na mahulog siya. Mararamdaman mo siya sa chin mo kung nandiyan pa siya. So testingin natin, tingnan rin natin. Pinatay ko yung noise cancellation, syempre para marinig niyo yung surroundings habang nagmamotor. So gamit natin yung ating Aerox 155 ABS 2023, 1.5 auto pa lang siya. Malagpas isang taon na siya. Then palitan kasi ang nga lang, pag ganitong oras talagang traffic sa amin. Ganito na talaga dito.
didiskartehan mo na lang din talaga para makalusot ka agad, kasi kung hindi matagal. Well, pagbibigyan ka naman ng mga tricycle, sige, nagawa din naman nila yun. Bigayan lang. Ayan, ang dami ng gasgas dito. Ginagawa kasi siya sabitan ng susi. Balak ko rin naman palitan yan. Pero nakakatawa lang kasi siya sabitan ng susi. Kasi ang susi ko ay, ang susi po ng ating Aerox ay keyless. So binabag ko siya. Minsan sinasabit ko siya dyan pag tamad na tamad ako magbag, or pag wala akong dalang bag, no? Kasi may iwan ako siya sa mahirap na may iwan ako sa loob ng compartment natin. So may nakasabay tayong vlogger din kanina, naka Z1000. I believe binabati niya tayo siguro, sana. Kamusta ba yung mic natin? Pero enjoy lang natin to. Andito lang naman tayo sa bayan natin. I may say, mas stressful pa rin ang traffic sa Quezon City nung doon ba kami dati nakatira. Lalo sa may bandang EDSA, North EDSA, yung paikot sa North EDSA, sobrang matindi ang traffic doon. So mas mild pa dito actually. So yan, sa mga na-curious sa itsura ng bayan ng Santa Maria, especially yung road to munisipyo, ito po yun. Ganito po siya ka-traffic. May ingay tambutsa niya natin, magsasara tayong helmet. So kung napansin nyo nga pala, no, meron na tayong secondary camera. Nice. Sabay ko siyang binili kasama nung microphone natin, ano. Hindi ako nag 360 kasi siguro dahil hindi ako masipag mag-edit. Especially bago mo ilagay sa iyong editing software, kailangan i-edit mo muna siya sa app mo kung anong mga angulo yung kukunin mo. So siguro wala akong ganong klaseng kasipagan para gawin pa yun. But kaya I really admire yung mga naka 360, ang sisipag nila. Sobrang sisipag ng mga naka 360 camera, kasi ina-edit nila yung sa phone nila para kunin yung angulo na gusto, and then i-edit mo pa ulit sa video editing app mo or video editing software mo sa PC. So ngayon kumuha tayo ng secondary camera para nakatutok lang sa atin, and then itong primary camera, syempre ito yung gagamitin ko pang para may pakita sa inyo yung mga pinadaanan natin, ano. Ganun lang, yun lang naman. Puro traffic ang ating dadatnan talaga dito sa ganitong oras. Very soft voice lang ako. Hindi ko nilalakasan yung boses ko. I want to check kung okay na ba yung ganitong settings. Ayoko naman kasing lakasan masyado, or kung mahina, tatasan natin gain para makakuha siya ng mas malakas sa sound. Pero kung while editing napansin ko na sobrang lakas na kahit wala pang gain, i-adjust ko na lang dun sa editing software natin, no, yung volume, para hindi masira yung mga tenga nyo, hindi kayo maumay sa boses ko, no. But yep, stroll lang tayo.
Ikot lang tayo dito. For testing purposes na rin. And kung may mga mabibili ako dito sa may bayan namin, go. Anyways, kami nga pala yung isa sa mga pinakasikat na lugar na pwede mong pagbilan ng iyong putok-batok na chicharon. Yes, kami po yan. Marami po dito noon. Dito yung mga brand ng The Boy. Dito yung mga brand ng Jenny's, yung mga sikat na brand para sa chicharon Thank you po. Ikot lang tayo dito. So Monday pero maraming tao ngayon sa mga grocery stores. Ay, madilim na. Mukhang kailangan natin mabilis umuwi. I think enough na dun testing natin. Baka abutin pa tayo na ulan. Kahit pa sabihin mong waterproof tong camera. Ayoko na mababasa ng ulan So, kaya uwi na tayo. Iikot lang tayo. So ito yung munisipyo ulit na Santa Maria. Yan ang kanyang itsura. Shoulder checking lang po tayo palagi para nakikita natin yung mga blind spot natin. Kasi minsan hindi natin kita sa side mirror, katabi na pala natin, tapos kakabig tayo. So better to have a quick shoulder check para sure bago ka lumipat ng pwesto. At make it a habit. Ako sa manual or sa scooter, lagi na nakapatong yung 2 fingers ko sa preno. Sa manual naman syempre sa clutch at preno din. Lagi na yun nakapatong, hindi na yun inaalis, hindi ko na yun tinatanggal para in case of sudden brake, lagi siya naka-ready. Kasi yung split seconds na hindi mo hawak yung brake will make a lot of difference, lalo sa safety mo. So kung ready na yung fingers mo to press the brake, then malaki yung ma-add sa safety mo. That's just my 2 cents of opinion. Napapanood ko rin kasi siya sa ibang sikat na motovlogger like nila Yummy Noob, Yummy Noob ba yun? Oo, Yummy Noob, nila Sir DJ DLS, Moto Jitsu. Yan, mga 49 IMK, nanonood din ako ng mga vlogs niya kasi grabe yung mga bikes niya. Sobrang cool, sobrang mahal. So siguro magkakaroon tayo ng mga travel vlog na nakamotor. Well, I think more on naka-big bike, hindi naka-small bike. Gamit ko lang talaga to for may nawala na pala, kaya pala hindi siya makadaan. Thank you po kung gano'n. Akala ko lulusot na siya. Medyo alanganin tayo dyan. Hintay lang. Yun na nga dito. Nakabala ako sa sidewalk na kaya kailangan natin makabalik sa tamang linya. Kawawa yung mga naglalakad sa likod. Ay mga naglalakad, napipilitan sila umakyat dun. Balik na tayo. Dito na ako, at least dito hindi ako nakakaabala sa tao. Kasi napipilitan na sila maglaad sa lupa, hindi na sa pavement. Nakahiga na yung camera ko. Lumuluwag.
Kapag high speed pala, baka lumuwag yung camera natin ah. Hindi pa ba yung mic natin? Nandiyan pa. Umiga pala yung camera natin kanina. So hindi ko alam kung mula saan yung nakaiga. Sana hindi naman siya all throughout nung vlog natin na nakaiga siya. Nakakainis. Puro langit lang may kita nyo. And kung mapapansin nyo rin sa mga videos ko, hindi ako masyado naglalagay ng mga sound effects. Especially yung mga, ewan ko, yung mga clip ng natatawa. Wala lang, hindi ka lang siguro trip maglagay ng mga ganun-ganun. I'm good na ano. I'm good na dito. Na tamang ano lang tayo. Raw videos lang ng ating pagmamotor. Hindi masyadong ma-edit kasi matrabaho din yan. Plus, alam niyo na, wala masyadong maraming sound effects na kada clip may sound effects. I'm good naman. Kaya mag-alala. Hindi natin babaguhin yun. Yung mga manak-anakang sound effects na ano, nagkakaroon naman tayo. Pero yung hindi yung laging may tumatawa sa video, no? Wala namang kaso doon sa mga nagagawa na. It's just, hindi lang talaga ako mahilig sa ganun. Ayan, nandito na tayo ulit. Thank you so much for watching, mga tito, mga tita. We are back at home. Salamat sa pagsama. Masusunod ulit. Sana may mga tip kayo nakuha mula sa akin sa mga video natin kanina. Sa video natin kanina. Ciao. Ride safe palagi.